Nasa Bicol po kasi kami. Tapos po lumuwas po kami dito sa Maynila nung September para po iiwas ko nga siya dun sa kanyang boyfriend. Pinagpaalam ko po siya sa principal na stop ko muna po siya sa pag-aaral. Gawa Pwede nga po naman ng lumipat eh. Di ba? Pag public school, pwedeng ilipat yung records. ano po, naipasok ko po siya sa private school nung mag-grade 11 po siya. Tinan mo, kaganda napasok Para ka sa nga akin. po maayos yung pag-aaral sana niya. Kaso po, ganyan po. Nung dumating kayo dito, Nakiusap po yung hipag ko na doon muna po kami tumuloy sa kanila kasi para tingnan ko muna yung apo niya. And then po, kausap ko naman po yung amo ko sa Taguig na papasok po ako ulit sa kanya na manahi. Ngayon po, sabi nung amo ko po na okay naman kahit isama ko yung anak ko, okay naman na doon po kami. Sa Makatuwid po, susunduin ko sana yung anak ko doon sa hipag ko sa Bulacan. Hindi po siya nagpasundo. Yung po pala, kaya hindi siya nagpasundo sa akin nung linggo nang nakaraan. Pinuntahan po pala nung boyfriend niya doon. Tapos, tinawagan po ako nung hipag ko na, Ate Merly, umuwi ka dito at yung anak mo nawawala nung pong October 12. 3 days na po, nag-post po ako sa Facebook kung sino pong nakakakilala sa anak ko. so ibig sabihin magbigay alam basta nawala siya sa poder mo, kumbaga. Opo, kasi Okay. po nandito na po ako sa Taguig. Yung po pala, sinundo doon nung boyfriend niya. Yung po ang chat niya sa akin nung ipinost ko po sa Facebook. Di sabi ko nga po, para ayoko naman po ng gulo at ayoko na rin ng maraming, kasi marami na pong gastos. Nahirapan din po ako sa financial kasi single parent naman po ako, ma'am. Ngayon po, sabi ko, dalhin nyo na lang sa akin yung anak ko sa tahi. Andun nga po sa amo ko. Kasi payag naman po yung amo ko na nandun yung anak ko. Kahapon po sana nila dadalhin. Kaso po hindi naman sila tumupad. Kinat ko po yung tatay, sinin lang po. Tapos yung si JR din po, sinin niya lang. Tapos nagchat po yung anak ko kahapon ng alas 5 na sabi niya, Mama, hindi na po kami makakapunta. Next Sunday na lang. Hindi nag-react naman po ako kasi parang tatagal. 1 week na po siyang nawawala. Gusto ko po nga sana na mabawi ko siya. Gawa ng napakabata pa po. JR, Hello po. kasama mo dyan ngayon si Joanna? Opo. Merly, anong gusto mong sabihin kay JR? JR, bakit naman ganun? Di ba kausap ko na kayo na ayaw ko nga maraming gulo or ano pa man. Sabi ko, ihatid nyo si Joanna May sa akin sa trabaho. Bakit hindi nyo ginawa? Nagchat ako kay papa mo, tiningnan lang, maging ikaw, binasa mo lang din. Kung hindi pa nagchat kahapon si Yami ng alas 5 na hindi kayo matutuloy pumunta, bakit sumisira kayo sa usapan? Nagpakumbaba na nga ako ng husto sa mga ginawa mo. Sa probinsya pa, nilalayo ko na nga sa iyo yung anak ko na yan. Kita mo pati pag-aaral niya na apektuhan na. Alam mo naman yan. Sinabi ko sa'yo, pagtapusin mo muna ang pag-aaral, di ko na ba kayo pinaghihigpitan. Alam mo naman, hirap na nga ako. Tapos ginawa mo pa rin yung ganyan, sinama mo pa rin yung anak ko. Alam mo, wala pa yan alam. Di ba sinabi ko sa'yo, kahit magsaing, di pa yan marunong. Hindi nyo iniisip yung nararamdaman ko. Lahat naman luwag binigay ko sa inyo. Pinabayaan kong makipagrelasyon sa iyo anak ko. Hinayaan ko lang kayo. Pero sinubra nyo namang pagsasamantala yung ganyan. Sobrang luwag ko sa inyo. Bakit ganyan pa ang ginawa mo? JR, alam mo naman na menor de edad si Joanna, di ba? Nakapag-usap na po kami ni tita na magkikita po ngayon at mag-uusap-usap po. Inaantay nga po namin ngayon, inaantay rin po ni Papa kasi ngayon po hindi po pumasok ngayon sa trabaho si Papa. Ang usap po, mapunta rin si tita po mapunta dito. Kasi baka mauwi pa ito sa kasong kriminal, hindi man maging statutory rape o kung ano ba, maaring seduction, kidnapping, mali na yung parang nilalagay nyo na kaagad sa sarili ninyong mga kamay ang kinabukasan ninyo, samantalang ang edad ninyo hindi pa, Diyos ko, may mga gatas pa kayo sa labi eh. 'Di ba? Pati ang nangyayari yun, pati mga magulang ninyo, mapeperwisyo. Master Sergeant Clarissa Santos, magandang hapon po. Yes po, attorney. Magandang hapon po. 16 years old yung babae, 19 naman yung lalaki. Handa namang makipag-usap. Pero ako, pinagsasabihan ko sila na maaaring magkaroon ng mga criminal implications ito kung ano sila, kung magmamatigas.
Ang gusto lang naman natin mailagay sa maayos na kalagayan o mailagay yung ang kinabukasan 16 yung may mga gatas pa sa labi itong mga ito, Sergeant Clarice. Ano bang magandang Yes po, ipayo Attorney. natin sa mga ito? Mas maganda po, attorney, kung makausap po natin maigi yung magulang. Papuntahin po natin dito sa opisina namin. Okay. Para ma-evaluate din namin kung ano yung pwede namin isang pangreklamo kung magre-reklamo po ang magulang. Nanay. Kayo, JR, handa naman kayo na pumunta doon. Handa po. Marlie, anong masasabi mo kay Joanna? Sumasama pa ang loob mo sa akin. Pinost mo pa kaagad kanina ako na napakasinungaling ko. Sino kaya ang sinungaling sa atin? Lahat naman ang ginagawa ko para sa iyo. Ba't ganyan pansinusukli mo sa akin? Kapata-bata mo pa, sabi ko sa ibang tapos ka muna ng pag-aaral mo. Tapos sasabihin mo, mas gusto mo pang mag-asawa ka na kabata-bata mo pa, wala ka pang alam. Kaya lang naman po ako man nakapagsabi ng sinungaling. Kasi po may usapan na po kasi na sundin po ako dito. Kaso tumuloy naman po dyan. Okay naman po yung usapan natin, di ba ma? May usapan tayo na susundin mo ko. Nakayos pa ako ng suot pero bakit di ka sumipot? Kailan dapat yan? Kahapon, ngayon po, dito po ako dumalik. Kasi po may chat po siya sa akin na, Mama, pag pumunta ka dito, wala si tita, papasok sa trabaho, hindi pwede mag-absent. Nandiyan po sa chat niya ngayon. Si tito po, hindi ko po alam kung ano. May pag-uusapan po ba kailangan umalis sila? Tsaka po kahapon pa yung takdang usap na bigay kong palugit sa kanila na ihatid po siya sa akin kahapon dun sa tahian. Hindi naman po sila sumipot. Alam mo, Kahapon po Joanna, yung usapan ikaw ang namin. umalis, nasa poder ka ng iba, hindi ba tama lang at susunod sa kabutihang asal na isoli ka din nila sa nanay mo? Sa totoo lang, Joanna, ang nanay mo rin naman, may mga agam-agam at takot rin tungkol sa kung ano ang mangyayari kasi pupunta siya sa isang lugar na hindi niya teritoryo. Kumbaga, hindi niya alam, hindi niya gamay yung lugar, di ba? Opo, ma'am. Ayaw naman po pati nila ibigay sa akin yung tamang address nila. Tsaka di ko naman po talaga alam Okay. dun sa kanila. Yun na po talaga yung tamang address. Hindi yun nababago. Yun na talaga yun yung 9J ROTC Rosario. ba't Yun na po talaga yun. Ba't sabi mo nak sa akin, basta bumaba ako ng jeep, susunduin nyo na lang ako dun. Oo nga po. Pagkababa nga po ng Rosario, susunduin nga po kasi may palooban nga po. Mahaba na yung Rosario, di ko nga alam kung pagsasakay ako ng jeep o Rosario, sabihin ko saan ako bababa, napakaba ng Rosario. Joanna, ang inahanap lang naman ng nanay mo ay yung kung ano ikabubuti mo. Ha? Mas madalas sa hindi, pagbata pa, ang mga desisyon natin, puro damdamin. Hindi po ako sasama. Bakit? Gusto mo pa ba nak makulong si JR para lang makuha kita? Tsaka hindi ko naman nakplano na kung ayaw mo sa akin at alam ko naman gagawin mo rin yan, nalalayas ka ulit sa akin. Kung pwede lang ilaga kita sa DSWD, maprotektahan ka lang. Napakabata mo pa para mag-asawa ka. Pag nagka-problema ka, alam ko na ako din naman ang mamumblema. Alam mo lahat ng sakripisyong ginagawa ko sa'yo. Hindi mo ba yung nakikita? Mas gusto mo pa yung kayo mag-asawa kang kabata-bata mo pa. Hindi ko inusgahan yung panahon. Pero pagdating ng panahon na kailangan ka ng tulong, alam ko sa akin ka din lalapit. Matanda na ako. Paano ko pa kayo matutulungan? Joanna, maiintindihan mo lang yan pag naging ina ka rin. Pero hindi pa ngayon ang panahon. Kung sakasakali, napakabata mo pa. Napakarami po pang dapat na matutunan sa buhay. Ikaw ba, JR, handa ka na harapin ng kapulisan? Opo. Handa po akong marap. Manong Ruben, ano ba naman itong pangyayaring ito? Baka naman makuha sa maayos na usapan at maisoli na lang muna si Joanna. Hindi naman na pinagkakait sa kanilang magkarelasyon. Joanna, Madam, ay siya sa uli po namin ay isa uli daw namin ay magpapakamatay na lang daw po siya. Ay sabi ko naman ay may kinukuha ka nga sabi ko ni nanay mo. Dapat sabi ko hindi kayo nag-uusap ng kayo. Sabi ko nagsama sila, wala akong alam. Ay ayaw naman pong sabi daw po nung nanay na kausap ko.
ay pupunta kami dyan. Hindi man po kami nakapunta. Tapos nag-usap po sila nung babae, itong bata. Sila na lang daw po ang pupunta dito. Kaya po nagantay na rin naman po kami maghapon. May chat po sa akin yung si Joanna. Kahit basahin niyo po ang conversation namin, nasabi po, wala kayo, wala din si tita niya kasi po may trabaho at hindi pwedeng mag-absent. Yan po ang chat niya Ay, sa yung- akin, kaya dito ako nagdiretso. Ang asawa ko po ay hindi pwedeng mabsin doon sa trabaho. Ay ako ang umabsin dito sa trabaho ko. Kaya po nagantay na rin ako. Tsaka hindi pa po ganito nangyayari. Nagsasabi na po ako sa inyo, nagchat-chat na ako sa inyo na kung pwede pakisabihan yung anak ninyo kasi napakabata pa nung anak ko. Pag-aralin muna para makatapos. So, di ba po ang sabi nyo sa akin, pagsabihan mo yung anak mo kasi kung ayaw ng anak mo, wala naman magagawa yung anak ko. Ay hindi naman po ganun ang ibig ko sabihin. Sana pangaralan nyo din po yung anak ninyo. Ay yun na nga po ay siyempre yung anak mo ninyo kung magbabago silang messenger, hindi sila magkakakontakan. Hindi naman na itong anak ko siya sabi, alam naman po ito saktan ng saktan ko. Inasap ako na nga Niluloko ito. naman po ako ng anak ko. Sabi niyan sa akin ng anak ko, nung first grading pa lang niya, blinak na niya daw po si JR. Yun naman po, hindi naman po pala. Niluloko nga po ako. Kaya nga po nilayo ko, di ba? Para sabi ko, maiiwas ko nga sa pag-aasawa. Kaya nga nasira na yung pag-aaral niya, na-stop na ngayon. Tapos ngayon po, nandyan, napangasawa na ng anak ninyo. Alam na alam nyo naman, sinabi ko, wala pa ho yan alam. Kaya nga ho, pilit kong binabawi. Nakikipag-ayos na nga ako sa inyo. Sabi ko, para walang maraming problema. Hindi naman kayo tumupad kahapon sa usapan natin na ihatid nyo sa akin dun sa tahian. Ang problema nga po ay wala po kami nahiraman ng budget. So, Tsaka- sabi ko, antay na, nakakuha kami kaninang maga. Kaninang maga lang kami nakahiram ng Nag-chat pera. po ako sa inyo. Kagahapon alas 5, binasa nyo lang po. Ano po ang ibig sabihin nun? Nag-chat Sin din lang, po sin. ako kay Upo. Nag-chat din po ako kay JR sa anak niya. Binasa lang din po. Nung alas 5, yung anak Kasi- kong babae nag-chat sa akin Alam po. nyo, Tatay Ruben, hindi rin natin maaalis na si Nanay naman na Merly, mag-aalala rin na pupunta siya sa isang lugar na hindi niya puder. No? Nag-usap naman po kasi sila na, ay wag na po tito, sabi nung bata, pupunta naman na po dito. At sabi, naghahanda nga po ako, nanghirap po ako ng 2,000. Nay, so okay ba sa inyo yon? Mamamagitan ng Wanted sa radyo, hihingin tayo ng tulong sa Pasig City PNP, yung Women and Children's Protection Desk. Pero ito, wala muna itong away ha. Ito yung ang pagkakataon na, bibigyan natin ng pagkakataon na magkausap-usap. Opo. Kinat ko na nga po sa kanila. Ayoko nang marami ng usap. Walang gulo. Ibalik na lang yung anak ko dun sa tahian. Nanay Merly, lakasan niyo pa lang po ang loob ninyo ha. Mahirap Opo. maging isang ina, Oo nga pero bahagi po yan ng ating responsibilidad. Magkamali man po ang mga anak natin, anak pa rin natin yan. Opo. Papasamahan natin si mother, si Ma'am Merly, patungo po dito sa Pasig. Tomorrow po agad para mapuntahan to si Joanna at magkaroon na rin ng maayos na usapan. At sana At po hindi dalhin na maulit. natin sa WCPD at saka sa Social Welfare Yes Office. po, attorney. Oo.